Muli na namang tumaas ang bilang ng mga mag-aaral na pumapasok sa Divine Word College of Calapan College Department. Sa kasalukuyang semestre, taong panuruan 2014-2015, nakapagtala ang kolehiyo ng 3,439 na estudyante kumpara sa 3,249 na mag-aaral noong nakaraang taon sa magkaparehong semestre. Ang kabuang pagtaas ng bilang ng mga estudyante na 190 o 5.52% ay isa na sa pinakamataas na increase sa enrollment ng dalubhasaan sa nakaraang mga taong panuruan. Sa datos na nakuha ng No Holds Barred mula sa Registrar's Office, pinakamaraming bilang ng mga mag-aaral ang nasa kursong accountancy, 376. Nasinunda naman ng 366 students sa kursong Civil Engineering. 618 na estudyante naman ang nasa 4 na kurso sa ilalim ng Business Administration Department. Samantala, 7.6% o kabuang 70 mag-aaral ang naitalang pagtaas sa populasyon ng Basic Education Department ng parehong dalubhasaan. Ang patuloy na pagtaas ng populasyon ng Divine Word College of Calapan ay patunay na ang edukasyon na ibinibigay nito sa mga kabataang Mindoreño ay makalidad at kapantay ng edukasyong ibinibigay ng mga malalaking universidad sa Kamaynilaan. Hans Jansen Dimala, nagbabalita para sa No Holds Barred. Alam nyo ba kung bakit karaniwang dilaw ang lapis? Noon 18th century, sa China matatagpuan ang pangunahing sangkap sa paggawa ng lapis, ang graphite. Naisip ng mga Amerikanong inventor na kulayan ng dilaw ang mga lapis sapagkat sa China, ibig sabihin ng dilaw ay dakila at kagalang-galang. Ako po si Carmela Pinalpi Dilay, magbabalita para sa Kwentong Bata. Alam mo ba, ang watawat ng Pilipinas ay dinisenyo at pinahis sa Hong Kong ng 3 babae? Sila Marcela Agoncillo na asawa ng isang diplomat, ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae na si Lorenza, at ang mismong pamangkin na babae ni Jose Rizal na si Delfina Herbosa de Natividad. Isa na marahil sa natatanging pagkakakilanlan ng ating pambansang watawat ay kung paano nagagamit ang mga kulay nito bilang tanda na ang bansa ay nasa state of war. Ang kulay pula ay nasa itaas sa panahon ng digmaan, ang kulay asul naman sa panahon ng matiwasay at papayapa. Sa kasalukuyan, kung saan ang 3 bituin na makikita sa ating watawat ay ginagamit upang tukuyin ang 3 malalaking pulo na Luzon, Visayas at Mindanao. Ang orihinal na kinakatawan nito ay Luzon, Mindanao at Panay. Ngayon na ipinagdiriwang natin ay araw ng kalayaan, hindi ba maganda na dagdagan ng inyong kaalaman? Ako po si Teres Cao, nagbabalita para sa Kwentong Bata.